morning mga katsupa! Panibagong araw na naman para kumayod. At panibagong araw para sa mga chismosang chismis lang ang alam. Charot. Isa rin akong chismos. Diba? Inamin na. Inamin na sa sarili na isa ka rin chismosa. At least umaamin tayo kasi yung iba hindi umaamin. Tama ba? Ano po ito? Cream. Kasi namumuti na naman ang aking namumuti na naman. Guys, ubos na kasi yung aking yung aking facial wash na binili ko doon sa Let's Face It. Ubos na. So, ang binili ko naman is yung Cetaphil na facial. Yung maliit lang. Kasi bumili ko sa malaki, nasa bahay. Kaya lang, ngayon, ubos na yung aking pang travel size. Bumili ako ng travel size. Nasa mga $3. Maliit lang, ganyan lang. Kahapon, bumili kami sa Save Mall. So, dapat alagaan natin yung face lock natin. Kasi tingnan mo, ito na nga lang yung puhunan eh. Wala pa. Antare, bakit alam mo yung face mo? Hindi na makagandahan, di ba? At least, inaalagaan pa rin. No? Hindi ka na maganda, hindi mo pa inaalagaan. Hindi parehas nang wala, di ba? Kahit ganyan ang bilis at tinigad, mahalin pa rin natin. Tama ba ako? Nangangati ang aking pa. Magkakapera yata ako. So, maulan ngayon. Maulan na naman. Hindi naman, wala naman kaming kapote rito. Dapat baby, you should buy the raincoat. So, if one day you go for delivery, you have raincoat. I don't want you to get sick. Baby, my feet is itchy. Do you think I'm gonna have the money? What do you mean? Itchy on the outside? Yeah. They say in the Philippines, if your hand is itchy, you're gonna have a money. But now my feet is itchy. So what happens if your feet is itchy? I don't know. I think your feet's itchy because it means that you want to go somewhere. You always want to go somewhere because you're stuck inside the house. I guess you're right. Your feet want to go, yeah, I'm free. Yeah, so your feet so itchy. Itchy part. I understand that because maybe your hand wants to get money, wants to touch money. I wanna go to summer place I didn't go yet. Well, there's plenty of places. And like I said, To the beautiful places. take your time, slow down, because if we're doing so fast, then we don't have anything else to look forward to, There's lots of places, lots of things. No, maybe because my feet is dry, that's why. We will get to it. Simpabi po sa mga kumakain. So you're just speaking of that, now my hand is itchy. So I You're guess gonna have money and you're gonna give it to me. I'm gonna get the lottery. I want the numbers to the lotto. Walo, totoo eh. Hindi naman nananalo. Promise to Jesus, I'm only gonna use it for good things, not selfish things. Siguro pag nanalo kami ng loto, magkakaroon kami ng maraming kaibigan. Ready? Let's go. Tama ba ako? Looking good, Jesus. Numbers to the lotto. Masayang araw ngayon kahit medyo maulan ang ating weather. Diba? Magpapabili nga ako ng Papabili ako ng ng cellphone na nakatikit lang sa sa windshield. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Tignan nyo guys, ang ganda ng ng coffee shop. Diba? Ang ganda ng coffee shop nila.
na po, umuulan na po. Bukas, magda-diet ulit kami. Magfa-fasting ulit ako bukas. Every Saturday magfa-fasting ako. Sama ko na rin kaya yung Sunday. Kailan baka hindi ko kayanin. Ang hirap pala no, pagka malayo ko sa pamilya mo. Lagi mo silang nami-miss. Yung alam mo yun, yung ang hirap pala. Kaya dun sa mga katulad ko na nandito sa Amerika tapos yung pamilya nila nasa Philippines. Tapos sila lang mag-isa rito. Parang hirap talaga. Hindi ko kaya. Parang gusto ko na umuwi ng Philippines. Lungkot. Masaya lang pagka yung asawa mo nandiyan sa tabi mo. Pero pagka wala siya, malungkot ka na. Balik ka ulit sa pagigisa. Hirap pala lang ganito, no? Kaya dun sa advice ko lang, wag na kayong mag-hormone. Akala ko masaya, hindi pala. I didn't know that it's so difficult that you're far away from your home country. It's so difficult that you're far away from your country. That's why when you ask me if I'm gonna buy a house or a property, I always say no, because when you're so far away, it's gonna be very difficult to manage it. Everything's gonna be difficult if you're far away. But good thing when it comes to people, they can kind of take care of themselves, so that's kind of a good thing. But like if you have other things like property and houses, then it's very hard because nobody's gonna take care of it. When you hire somebody else to do it, it has to be people that you actually trust. Hirap pala ng ganito. Mabuburyo ko lang talaga. Kaya naiintindihan ko rin yung mga ibang Pilipina na gusto mong bumalik sa Philippines eh. Kasi iba talaga yung sa doon ka lumaki. Hindi mo alam kasi yung bansang to eh. Masaya kasi maayos dito. Malinis. Walang gulo. Walang traffic. Hindi polluted. Ayun lang ang kinagandaan. Pero the rest, wala na. Gusto mo talagang bumalik. Tama ba? Dalas na yun. Yun lang. Maganda tumira dito. Oo. Sabihin natin maayos, malinis, tahimik. Oo. Pero yung saya, iba pa rin talaga. Kaya may napagtanto ko na mahirap din talaga. Akala lang iba masarap no? Masarap ang buhay kasi nasa Amerika ka. Amerika kasi sinabi Amerika mayaman ang bansa eh. Pagka nandito ka na pala, iba talaga. Balik na lang ako sa Pilipinas. No? Parang nakakatamatin kasi, alam mo yon yung nandito ka lang dahil sa asawa mo. Wala na, yun lang. Yun na yung dahilan. Pero yung the rest, wala na. Oo, maganda rito. Bumuo ng pamilya. Kasi to parang tahimik ka na lugar. Malinis, walang polluted nga. So maganda gumawa ng pamilya rito. Pero kapag yung sinasabi mong saya, iba talaga sa Philippines kasi sa Philippines merong fiesta, merong
yung ano yun, no? Ano talaga, kaya sabi ko sa inyo, i-enjoy nyo muna eh. Huwag nyo madaliin na pumunta rito. Kasi baka mamaya magkahul kayo, umuwi dyan. Ano nyo muna, enjoy nyo muna yan. Let it be. Sabi nga nila, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Diba? Sabi nga nila, let it be. Kaya, sabi sa inyo, ulit-ulit na tayo. Nasira na yung plaka. Paulit-ulit na. Wala lang, ano ko lang. Kasi, yun talaga, sa ano, syempre doon na tayo, diba, LDR. Gusto mo na makasama yung asawa mo. Pero doon na, pagka na, nandito na kayo, gusto mo lang bumalik. Sabi ko sa'yo, gusto mo lang bumalik. Kaya doon sa mga Pilipina na magawa ng bahay dyan sa Philippines, tapos asawa nila ay magre-retire dyan sa Philippines, doon, mas okay ko pa yung, mas okay pa yung gano'n. Siguro pag nag-retire to asawa ko, siguro gano'n na lang din gagawin namin. Pero hindi pa namin alam. Hindi pa natin sigurado. Kaya kasi gusto nilang mag-retire sa Philippines kasi nga yung palitan nila. Maring pera nila dito eh, magkano lang. Pag pinapalit sa Philippines, malaki-laki nga. Kaya gusto, mga ibang foreigner gustong mag-retire sa Philippines. Kasi pagka pinalit na ng pera nila, malaki. Kaya yung mga ibang foreigner nagre-retire dyan. Pero pag dito ka nag-retire, mahirap. Kahit matanda ka na, magtatrabaho ka pa rin. Ganon. Walang katapos ang trabaho rito.
maganda dito, no? Malinis, maayos. May madadaanan ka pa rin, di ba? Sabi ko mag-call center na lang siya kasi malaki ang bigayan sa call center. Hindi naman sa nanamalit yung mga construction ang mga construction mahirap talaga ang trabaho, pero sa Philippines kasi mababa ang bigayan, di ba? Kaya nga sabi ko pagka ano, mahirap talaga kasi lalo na syempre naging construction din ng tatay ko. Pumasok din sa mga construction ng tatay ko. Ang kuya ko pumasok din sa construction pero magkano lang ang bigay. Ang hirap ng trabaho pero magkano lang ang pasweldo. Kaya sabi ko, mag-call center na lang siya. Nakaupo ka lang, bibigay ka lang ng advice ng ng mga caller mo. Bibigay mo lang yung mga kagustuhan nila, yung mga katanungan nila. Nakaupo ka lang, wala ka namang gagawin. Magsasalita ka lang. Yun lang yung night differential. Turn right onto USA, Business West, West Kemp Street. Yung pagkaano ka lang. Now it finally decides to speak. For the longest time, I couldn't figure out what was going on with the phone. I guess just like one day, it just stopped talking. It's not talking anymore. Even when I turn the volume Turn right on. onto USA, See? Business West, West Kemp Even Street. when I turn the Yeah, it's volume my on. first time to hear And that. then suddenly now it decides it's gonna speak again. Weird. Continue on USA, Business West, one Weird. Maybe you picked like different, that's why. No, I haven't done anything to it. I haven't changed any of the settings. I've always had the settings the same way that I did for a long, long time. I guess that is so crazy. Yeah, it is. Because like one day it just stopped speaking. I don't know what happened, but it just stopped speaking. Like I check all the settings, I check all the volume, everything is normal. Maybe she just rest. She needs Oh, she was rest. angry at me. And now she finally decided that, okay, I'm gonna forgive you. And I was like, You're funny. look who decided to start talking again. Nakakatawa sa asawa ko. Nagulat din ako kasi may nagsasalita. Kasi nung hindi talaga nagsasalita yan kasi tinitingnan lang namin yung direction. Nagulat ako pag nagsalita. Nakakatawa ako. Ayun. Weird. In a quarter mile, at the traffic circle, take the 4th exit onto USA, Business East. But now that I'm so used to her being so quiet, I might just shut it off. See, now it's annoying. Let's get this one here. Hindi naman sa minamaliit ang mga breakfast sa topic natin. Wala. Hindi naman sa minamaliit yung sa gusto ko rin tumira sa Pilipinas. Sa mga province, ganyan. Kasi nga dyan tahimik. Pero pagka, maganda rin naman tumira sa Manila kasi doon naman ako lumaki, di ba? Sa Philippines, okay naman tumira. Kaya lang, ang iniisip ko, mura rin naman ang mga pagkaka-college. Yung mga excuse me. Mura rin naman ang mga college pagka nag-college ka. Kasi nung nag-college ako sa UNLAB, mura lang ang ng tuition. For Primark Builders 735. Ang tuition fee ko, mura lang. So, depende pa rin. Hindi pa rin natin alam kung ano yung future, di ba? So, gusto ko rin talaga bumalik sa Philippines. Kasi syempre, dyan ako tumira, dyan ako lumaki. Ayan yung buhay na kinagisnan ko, di ba? Masarap talaga tumira sa Philippines, lalo na yung klima nila. Klima natin dyan. Yung mga pagkain na mabilis bilhin, yung masasarap na pagkain. Yan, kaya isa sa mga dahilan na gusto ko bumalik, lalo na nandiyan mga pamilya ko, kaya gusto ko bumalik. So, deliver mo na ako ng asawang patayin ko muna kasi yung mga trabahador dito, baka na makita ako. Blah, blah.
Yun, isa sa dahilan kung bakit gusto kong, unang-unang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa Philippines is yung mga pamilya ko nga. Siyempre, di ba? Iba naman talaga yung lumaki ka sa pamilya mo. Tapos, titira ka dito sa wala kang kapamilya. Di ba? Hirap dun. Di ba? Kaya, unang-unang sa dahilan kung bakit gusto kong bumalik. Yun nga yung mga pamilya ko. Pangalawa, pangalawang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa Philippines is yung kinagisnan kong buhay. Yung kinagisnan kong buhay, simple lang. Diba? Na yung pupunta kang palengke, lalakad ka lang. Hindi mo na kailangan ng sasakyan. Jeep lang, meron na, diba? Yun yung mga simpleng buhay na gusto kong balikan. Kasi dito talaga, wala kang makitang jeep, wala kang makitang tricycle, sidecar. Yung mga tricycle dito, yung mga motorcycle dito, tsaka bicycle, trip-trip lang yun. Sa atin, hindi, diba? Business. Dito, trip-trip lang. Kasi nga, diba, pagka malamig. Nagmumotor lang sila pagka summer. Pero pagka malamig, hindi. Trip-trip lang dito yan. Tapos, ayun na yung pangatlo, dahilan, murang mga bilihin. Yan, mura naman ang mga bilihin. May mga ibang part is mahal. Siguro pagka imported, mahal syempre. Ayun ang mga dahilan kung bakit gusto ko bumalik talaga sa Philippines. Mura ang mga isda, seafood, gulay. Pwede kang magtanim sa diba? Tapos pang-apat na dahilan, yung hospital. Dito kasi ang hospital bill hindi mahanap ng aking asawa yung deliver emerald. Hindi yata ito So hindi niya alam kung saan i-deliver. Panglimang dahilan, yun nga yun sa hospital. Hospital kasi sa Pilipinas may public, may private. Yung public sa atin, libre lang, di ba? Dito walang public, private. Saang hospital ka, basta kailangan may insurance ka, pasok ka. Doon sa atin, diba, kahit wala tayong insurance, may PHEalth lang tayo. Wala tayong binabayaran. Diba, libre lang. Panganak, libre lang. Dito iba, kailangan talaga may insurance ka. Yun ang mga dahilan kung bakit gusto ko bumalik sa Pilipinas. Ang hirap? Hindi, siguro mahirap. Nasasabi ko mahirap dito kasi nga wala pa akong kaibigan wala pa akong kakilala. Mahirap talaga. Kahit sana man lang isang kaibigan lang, nakapit bahay ba, na malapit lang sa amin. Kaya siguro nasasabi ko mahirap. Pero pagka nagkaroon na siguro ako ng kaibigan, madali-dali na lang. Diba? Siguro kung titira kami sa Philippines, siguro ang kukuha kami ng bahay sa Tagaytay. Diyan, mga tahimik ang mga dyan. Tsaka mapuno rin ng Tagaytay maraming trees. Kasi gusto ko yung maraming trees. Kasi nga yung polluted ba, hindi masyadong polluted kapag ang bahay mo nakatira ka sa maraming puno. Yun, maganda yun. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko tumira sa Tagaytay. Tsaka medyo malamig sa Tagaytay, diba? Hindi masyadong mainit. So, maganda rin ang klima doon. Yun nga lang, ang doon, yung taal, pagka pumuputok. Malapit kang taal sa Tagaytay Yun lang ang problema. Kasi yung pinag-stayan namin sa naganda ng asawa ko. Kaya sabi niya gusto niya one day pagka kukuha mo kami ng bahay sa Tagaytay. Sabi ko bahala. So yun naman pera yan. Basta ako lang, support lang ako sa'yo. Tama ba? Support lang tayo. Tagal ang aking asawa. Oh my God. Ayan ang hirap pagka hindi mo alam yung de-deliveran mo. Natatagalan tayo. So yung asawa ko kasi kampante siya dito. Siyempre dito siya lumaki, dito na siya pinanganak. So
kampante na siya rito. Pagka pumunta siya sa Philippines, maraming siyang hindi alam. Sabi ko, huwag ka mag-alala kasi nandun naman ako eh. If ever na doon tayo titira, doon, alam ko naman. Diba? Kaya ngayon, hindi pa namin alam. Hindi namin alam kung doon ba kami titira talaga or dito or ano, hindi namin talaga alam. Pero kung saan man kami dali ng tadhana, sana kahit saan man kami pumunta, masaya pa rin, di ba? Ayun naman ang importante, masaya dapat. Kasi di ba, pamilya. At saka, pinaka-importante, walang sakit. Tama ba? Kahit saan kadali ng tadhana. Ayun lang ang akin. Basta masaya ako, wala tayong sakit. Okay na ako doon, masaya na ako doon. Hindi na ako nag-angad ng maraming ano. Hindi ako mag-angad ng dati kasi ang hangad ko ang dami eh. Ang dami akong gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Gusto kong magkaroon ng maraming anak. Charot. Maraming anak. Dati kasi pangarap ko 10 anak. Ngayon hindi na eh. Para kasi naiisip ko, ang hirap din talaga magpalaki ng anak eh. So siguro mga kahit 3 o 2. Why it take so long? Because those guys don't know anything. You're done? No, I'm gonna pull back there. I found somebody that knows something. Nandito, lalo na sa taga-Philippines ako. Tapos titira ako sa bansang hindi ko alam. Nahirapan din ako Ganun naman talaga siguro. Kaya siguro pagka yung asawa ko nasa Philippines, nahihirapan din siya syempre. Yung salita nga natin, hindi niya alam. Yung mga rules, hindi niya alam. Dito okay siya, kampante siya kasi lugar niya to eh. Eh ako hindi ko naman lugar to eh. Kaya nga minsan niisip ko, kailan kayo ako magkakaroon ng alam dito? Siguro kasi naano ko kasi bago lang ako dito. Diba? Ganda kasi yung meron kang kahit isang Filipina na matagal na lang nakatira dito, yung tutulungan ka ba niyang magkaroon ng alam? Diba? Yun, pero sa akin kasi ako lang mag-isa ngayon. Ni isa walang natulong sa akin. Paano ba to? Paano ba yung ganyan? Parang sariling sikap ba? Kaya nga nagbablog na lang ako para yung mga ibang Filipina nagbibigay sa akin ng advice. Ayun, kahit papaano, kahit malayo sila nagbibigay sa akin ng advice, nakakatulong. Natutuwa ako doon sa mga Pilipina na nagbibigay sa akin ng advice. Yung mga iba nasa Alaska, San Francisco, mayayamang state, 'di ba? Mayaman din naman ang Wisconsin, kaya alam mas mayaman sila. Kaya lang kasi ako, wala talaga. Buti na lang ang asawa ko. Binibigyan ako every month, every week nagbibigay sa akin ng $20. Pangbili ko nga daw ng mga kaek-ekan. Kung may gusto ba ako. Sabi ko, oo tama yan kasi huwag mo na akong bigyan ng malaki. Yung $20 medyo malaki-laki na nga kasi kinonvert ko yun nasa mahigit 1,000 eh. So, ita-times mo yun sa 4 times kasi every week nga siya nagbibigay. Eh sa isang buwan, ilan ba ang isang linggo, di ba? 4, minsan 4, minsan 5. Basta ganon. So magkano rin yun, nasa 5,000. Minsan wala rin ako nabibili kasi lahat ng importante sa bahay nabibili naman niya. So yung perang yun naiipon-ipon lang sa akin. So pagka tulad yan, may gusto kong biling table nga dun sa aking computer kasi yung aking table nauga. Pagka nauga mo yung mouse, nauga rin siya. So, gusto ko nga bumili. Gusto ko pumunta ng Milwaukee, tapos punta ako ng IKEA. Bili ako ng table doon. Kasi dito sa walang IKEA dito. So, yun lang gagawin namin. Baka yung mga dyan, may manonood sa akin na, be, pautang naman. Uy, nang awa mo naman, be.